Good day, everyone. Welcome to laboratory number 6 of our course CSC 120 Intelligent Systems. So for today, we will be working on a very important and practical topic in robotics and machine learning. So our laboratory title is Smooth Navigation and Obstacle Avoidance for the EPAC using linear regression, logistic regression, and decision tree. So now, before we begin the hands-on part, so let me first give you a clear picture of what we are trying to achieve in this laboratory. Okay, so in this laboratory, you will be using the EPAC robot inside WeBots, which is our simulation platform. Instead of manually programming all behaviors using rules, so we will allow the robot to learn from data. Pareha sa tao na makaton pinagi sa experience o observation. Specifically, the robot will collect data or the robot will collect proximity sensor data, no, from P0 to P7. So these sensors helps the robot feel its environment. Kung naay obstacle sa iyang atubangan, sa kilid or sa duol, makuan siya no, iyang i-check, no, i-check niya ang iyang sigkakilid or duol na ba siya sa kuano sa certain obstacle para di siya mabangga. Okay, so for this collected data, we will train this data for this kaning three different supervised learning models. So each with specific rule. So first, we have the linear regression. So the linear regression will be used to predict the left and the right wheel speeds of the robot. So well, this is very important because robot movement is continuous. So dili siya ingon nga left or right ra, but kinahanglan na smooth ang iyang motion. So linear regression helps the robot move naturally. Murag human-like steering ba? Dili ka ng abrupt lang na movement, no? Abrupt na mag-left o right. So mo na iyang i-try og predict, no? Sa linear regression ang iyang steering or button niya is a steering prediction. Second, we have logistic regression. So logistic regression is used for classification. Instead of predicting exact speeds, it predicts movement categories or classes such as kanang mag-turn, forward, let's say turn left, turn right, forward, backward. So this helps us interpret what kind of action the robot is performing based on the sensor input. So let's say murag ang robot na makaingon ang robot na mao ni ang decision. Let's say sa robot based sa unsa iyang makita or unsa iyang masinati based sa iyang proximity sensors. Then is this kuano kaning decision tree. So the decision tree will handle the obstacle avoidance. So this is where the safety comes in. If the robot detects danger, like a wall directly in front, it will decide whether to turn, stop, or reverse. Ang decision tree kay murag set of logic rules. So very interpretable siya and easy to visualize. Now, the key part of this laboratory is that we are not using these models separately. Instead, we combine them into a hybrid, no, strategy, no, in this case. So in this hybrid system,
The decision tree acts as the safety supervisor. So siya ang magbuot kung delikado na ba ang let's say situation, let's say for makuha na siya og obstacle no, makuha na siya, makakita na siya og obstacle. So unsa iyang buhaton? Then if the path is safe, magkuha na din o take over na din si linear regression. So linear regression takes over or it takes over niya to ensure ang katong smooth driving na niya no, in this case. And for logistic regression, it provides us with a way to interpret and analyze the robot's behavior in terms of movement classes. So in simple terms, ang decision tree is for safety. So kuha lang siya no kana pa for obstacle avoidance. Si linear regression would be ang iyang smooth na motion, and logistic regression is for understanding the behavior. So importante kayo nga concept because in real world robotics, one model is usually not enough. So we combine multiple models to achieve this for better performance. So another important requirement in this lab is that the robot must be able to move backward and forward no. Dapat iyan ang makuan gid no, kung kay in this laboratory na kung kay kamo may mag-navigate sa world no, or kamoy mag-steer no, kay inyo mang i-supervise, mo ganing supervised learning siya because you're the one ikaw nag-instruct sa robot na unsa may gid ang proper driving. So mo nang dapat imo gyung ikuan gyud guys no, kanang i-try gid ninyo na ma-learn niya ang katong proper forward, backward, like that no. Kay kana siya class is critical kay na siya no. Kay kung dili mo kayo maayo ang inyong pag-record sa data, kay tungod kay giunsa ninyo to pag pag forward ninyo ni bangga ana ba na wala ninyo na tarong og kuha ang data. So ang behavior na makuha niya ana kay katupong the way ninyo siya gitudloan no, na mali. So tarungon gyud ninyo og kuha ang dataset. So mao po ni siya ang inyong isa ka task na usaon niyo pag proper magkuha og data. Then sunod is dapat gyud na inyong ikuan gyud ang corners class no. Ayaw ninyo ikalimtan na dapat makuha gyud niyo ang each corners sa let's say kung natay world niya kasi natin niya bala kani siya kay corner ni siya mga tight spaces. So dapat masinati na niya no, makuha na to na data. So during data collection, make sure na include ninyo ang iyang forward motion, iyang turning, so tayo mo magtuyok-tuyok no, and also backward movement. So okay, so by the end of this laboratory, you should able to see the robot navigating let's say ako class nagbuhat naman ko og output ani. So dapat ang inyong mabuhat is kani siya naka-hybrid na ni siya no. So sa ako lang in my case is gidali-dali ra nako nagkuha og data no. So inani gid ang iyang output. So nagyapoy problem with the steering no og sa iyang behavior kung aton lang ni paspason no. So mao inyong buhat kung unsa inyong output sa inyong models, so dapat i-try natong navigate ani na world no. Kung ato ding i-check ang iyong behavior. Okay? So, kuano ato na ni sugdan. Ato sa i-check atong kuano. Okay na ni siya. Okay, so okay, for the conceptual overview. So atong buhaton ani class no kay di ba kaside man ta kung what are the proximity sensors daan sa atong ipak no. So we have P0 to P7. So these sensors are positioned around the robot no. And this one are responsible for detecting nearby obstacles.
So when the robot approaches a wall, a corner, or any object, so these sensors increase their values, no, depending on how close the obstacle is. In simple terms, murag kuan siya na kanang pang sense of touch ang kaning proximity sensors. So pakabalot siya kung naay duol nga obstacle bisan wala siya makakita. Okay? Then traditionally ang kuanong robot behavior is programmed using fixed rules, no? Let's say for example, if the front let's say ang front na sensor is high, so nakay structured fixed rules na it mo turn siya left. Pero sa atong laboratory karon, so we are shifting away from purely handcrafted rules, no? So ato na siyang kuha na, i-try og supervised learning approach using three models. Okay? So instead of ang katong maghimo tag fixed rules, so we allow robot to learn from the recorded data or examples. Meaning we collect data, then mag-train din tag model, and let the robot decide based on patterns it has learned, no? So mao pala class, no, kung diyan ninyo makita aron class kung unsa ka good or quality inyong data is diyan pod makita kung unsa poy output sa inyong model, unsa pod ka-quality ang inyong output sa inyong model. So parehatong ganina, no, nag-try kog test run. So natay makita no naay problem pa sa akong steering. So mao na inyong task karon, no, kung unsa pod ka nindot inyong data na ma-produce. Then kung unsa ka nindot inyong data na ma-produce, nindot pod gid na ang output sa imong machine learning models. Okay? So now we have kaning natay three models na gamiton. So first, the linear regression. So the linear regression is used when the output we want is continuous. In the context of robot control, the wheel speeds are continuous values, no? For example, let's say kaning the left wheel might be 4.7 while the right wheel is 6.0. So kani siya class, di man siya categories. These are precise numerical values. This is why linear regression is appropriate here. It allows the robots to produce smooth and gradual movements instead of abrupt changes. So kung gusto nato nga natural o fluid ang steering sa robot, atong gamiton is linear regression. Okay? Next is kaning kuano. Okay, ang kuan man gyud sa linear regression, di ba, kay kung gusto natong speed, so makahimot na sa tag formula na magsulat na lang ko dinhi. Di ba ang iyang ma-produce ana is kanang ay saha man 'tong be I know. Asa man 'tong murag annotation dinhi, sakto na. Ayun, saha. So ang kuan man, no, ang sa linear regression ana, di ba, kay ma-produce niya is let's say y ay equals to mx plus b, no, or w plus b. So kani siya, puwede lang ni kuan, murag saha. Lagyan mo na lang tag text. So 'di ba ang kuan ana is y equals to um weight times the input value plus bias, no. So kani siya na y would be the, let's say ang atong target is steering correction, no, or steering na speed ang atong kaano unsa man gyud appropriate speed. So mao ni ang iyang himuon na linear regression ani later, no. Okay, so for logistic regression, so well, it is used for classification problems. So instead of predicting the exact values, it predicts categories or labels, no.
So for example, the robot may classify its movement as forward, turn left, turn right, or backward. So instead of asking unsay exact speed, we are asking unsay klaseng movement, no, or action. So this helps us understand how the robot interprets its situation. So it also allows us to analyze behavior in a more structured way. In decision tree, so the decision tree is particularly useful for rule-based na decision, especially for obstacle avoidance ni siya sa atong sa atong system. So this model mimics the logical thinking or logical decision making pala. For example, so if the front sensor detects a strong obstacle, so the robot should avoid it, no? So or yang i-avoid to na obstacle. So if the left side is blocked, so it should turn right, no? And if the right side is blocked, so it should turn left. So and if the front is severely blocked, so of course mag-reverse siya. So the decision tree acts like a set of conditional rules. So but instead of us writing them manually, so the model learns these patterns from data. That is why it is very interpretable. So makita na to clearly unsa ang decision path sa robot. So to summarize this here, so ang linear regression handles the smooth continuation sa motion. For logistic regression, handles the classification of the movement. And decision tree handles logical obstacle avoidance. Okay? So each model na siya'y kaugalingon niyang roles, no, sa atong system, and together they form a complete intelligent system for robot navigation. Okay? So next would be kaning sa calibration, no. So here kaning mo ni isa sa mga critical parts sa atong laboratory ang calibration, no, movements for data collection. So before we train any model, so we must first ensure that the data we collect is of course meaningful good, no, na data. So dili pwede nga random ra ang movement sa robot, no. If the data is not structured, then the model will not learn properly. So garbage in gyud atong makuha na. So ma-produce sa model is garbage out. Kuan gyud siya garbage gyud tanan, no. Kung dili nimo matarong o is not properly structured. So in this step, we will guide the robot through this kaning predefined movements. So these movements will serve as the foundation of your data set. So let's say sa inyong data set here na ay forward, slight left, slight right, turn left, turn right, backward, reverse left, reverse right, and stop. So karon class, sa inyo makita diri, so we have this kaning set of categories, no? So for example, forward represents clear path movement. So kung clear ang iyang path, so why obstacle, move forward. Kaning slight left o right represents small correction. Let's say kung naay naay obstacle diri sa imong right gamay or kuan siya slight lang siya left o slight siya right. Kaning turn left o turn right is represent siya na stronger avoidance behavior. Let's say naay sa iyang atubangan, black ang iyang iyang forward sensors here. Na black ang imong right. So of course unsa iyang buhaton is mag-turn turn left. Nya kung naay mga na black na sensors sa imong left gamay, nya dili kay fully black ang imong sensor sa imong forward, nya fully black imong sa imong right. So ang kasagaran ana is slight left, mag-tile na siya left gamay, na black na pud gamay ang imong left
or imong right is fully blocked, forward is fully blocked, so mag-turn slightly left na pud siya. So mao tong iyang behavior murag kanino aton lang ibalik tong sa here. Kabantay mo na sige siya slightly right lang yung iwan na siya na kani siya turn right siya, sige siya slightly turn left and right, no? Mo siya wiggle ra kayo ang movement sa robot because na-learn niya no na mas effective na magkuan siya, mag slightly turn right and left all the time. Based sa akong data, no? So akong data class dili kayo hinlo pagkatrabaho. So siguro sa inyo na kuan na case is basig makuha na lang ninyo na nindot ang iyang steering, iyang steering. Okay. So unsa pa? Okay, here kaning sa backward, of course reverse movement, and labi na kuan siya class no kung inyong magkuan mog data aning sa corners or tight spaces, dapat magkuha mo backward na let's say kung nana siya sa let's say diri. Of course unsa may ang buhaton diri, so siguro mo back na siya. Pero na may tendency magud class na kung imong siyang i-train, ang na-train sa iya kay mo turn asaha. Ang gibuhat niya is di siya nag-back kung ano nag-turn siya. Yang best na ano, iyang na-understand mag-turn na lang ko. Pero kasagaran gyud nag-class nindot na mo backing siya. So mo na nindot kung ina ni gyud dapat na kung ano is mo backing. So sa akong kuan siguro diri kay gamay ra akong training for reverse. So I think sa inyo pod dapat kuan gyud no kanang daghan pud mo data for reverse. Okay? So what else? Okay. For stop, of course, kuan siya. Represents a stable, no motion condition. So of course magkuan na pagbuta pagkuan pud mo na kanang mo try siya stop no. Kung may obstacle, stop. Yeah, mo kuan na pod. Turn right ba, turn left. So kung kamo na magkuan navigate. So kuan siya ha, manually navigated ni siya. So kamo gyud mag-control mo sa keyboard ana later on. Okay, so natay kaning kuan nato daanon nag-set ta og recommended speed patterns daan no. Let's say sa kuan ni siya kanang mag-press kag key sa imong keyboard, let's say ang forward kay up arrow. So na siya kuan niya constant speed na atong gibutang daan. Let's say 6 ang atong left speed o right speed sa atong wheel. For slight left sa kuan na niya pag data gathering pag kuan nato sa atong data no, data collector nato na controller sa atong robot. Nag-set lang tandaan na imo na yang speed. So for slight left, so natay kung slow na ang kuano ang wheel. Of course kay paliko man kana ang imong left wheel ana is less gina versus imong right kay siya may ang right man ang mo hatak sa imong padung kag left, di ba? So meaning kung mo ni imong kuan, let's say ang imong ligid ani is just to control lang sa katong kano kanimong yang turning to the left no para siya ray murag somehow murag mopugong. Nya kani diri is kusog ang iyang speed para mo kuan diri no motuyok siya to the left. Likewise kung sa right pod, ang right speed ana hinay pod na iyang spinning diri, iyang speed, nya kusog dapat ang pikas. So turn left, so kani siya no, somehow gi-negative siya para kuan siya hinay gyud kaayo. Nya full speed man ni may kuan mo sa right, somehow kusog versus diri. Okay, so para dako kayo ang iyang bira padung left no. So here, so kani siya atong na-set na daan sa atong data collector. So ato na makita niya sa atong code. Okay, here. So mo ni atong bantayan class ha kaning pag data collect no. So at this point no dapat mo collect
di lang ta na kano, do not collect data only in open space. So dapat ma-experience siya ning let's say, sakto no open area gyapon kay para masinatin yang forward ug stop no. Let's say kung gusto ka mag-stop, kaning mga front obstacle dapat iyan ang ma-experience. So unsa man nimo pagkuan kung na siya front obstacle, so unsaon nimo siya i-try man nimo turn left, turn right, slide right, unsabay mo button magkuan ba ka mag-reverse. So dapat maka-experience siya ani no na mga kuan instances or scenarios, okay? So what else pa? So sa unya no later on pag demo na ko unsa pag-collect. So dapat makasinati siya ani. Then sa pa kaning sa data design, of course kuan man siya no, mo naman ni atong na atong gigamit is the 8 proximity sensors from P0 to P7. Pero sa atong dataset class mo ni ang mga columns na atong kuano na sa atong data. So unsa ang mga sensor readings from P0 to P7 unya ang kani siya is kato na yung mga um, kaning front sum is mga values ni siya derived from the sensors no. So kani siya front sum, left, right, max sensor, left speed, right speed, nya sa pa ang movement label. So kung unsa man gani ang katong movement na ni left det siya, slightly left. So iyan to ibutang diri na natay class label ana. So let's say here no, nag forward ka, ang ibutang niya diri is 0. Unya karon class kung pag na-check niya sa katong control data controller no na clear ang clear ang iyang let's say wala siya kuano open areas siya. So of course ang iyang ma-class niya na is clear ang forward. So automatic na ni siya maka-determine no. So kato ni naka-determine siya na ay block diri nya na ay ni turn ni avoid left ka or sa ba avoid right ni reverse ka katong pag sinati niya na nakitang obstacle. So automatically mag-add na siya og kanina ba kuano ang kaning avoidance label is category ni siya no naka-category for this one. 0, 1, 2, 3, 4, clear forward, avoid left, avoid right, reverse, stop. So unsa ang iyang gibuhat no or action. So action niya based sa obstacle avoidance na scenario. So unsa iyang gibuhat? Nag-avoid siya left, napa-left siya. So lahi po ni siya action niya sa iyang kuan ni siya sa iyang robot. Let's say nag-turn left siya, turn right. So moto no, mo ni iyang kani siya ginagamit ni siya for identifying the certain patterns na naa diri sa imong sensor. Si ang movement ng kaninang mga movement is will be analyzed by the logistic regression model. Ang kaning mga kuan class na naa diri kaning sa mga sa sensor speed is for your linear regression. So mo ni ang need sa imong logistic regression ang iyang classification sa iyang movement and katong classification sa imong how you avoid a certain obstacle. Okay? So duha ka category sa pa. Okay no, so mo ni siya no, sensor grouping. So gi-add tumotong ganina. So gi-add tanan nag-represent sa katong front sum, di bale front. So unsa may nasa front kaning P0. P0 to o kaning P1, P7 o P6 no. So mo ni imong front sum, so iyan i-add tanan no. So left sum is P5, P6 o P7 so kani. So diri pod ang sa right sum no. So mo ni ang gamiton for identify kano for logistic na ano linear regression no. Kani siya. Kaning max sensor is unsay ang total na ni siya no nya unsa na ang maximum value no. So iyang i-collect na ang kano ang maximum value. So kisay pinakadako. So unsa pa?
Okey. Sa class na nasa ko i-check. Okey. Sige, so okey. So, I think it's kuha na 'no, high time na para mag-kuha ta, start ta sa 'tong laboratory. So here 'no, let me remove my kuan. Actually class mo na ni ang katong kuha lang 'no, output sa akong gi-collect na data. So as you can see here, na-learn niya based sa akong pag-drive sa iya 'no, na grabe kay ko mogamit og, slightly right ug left. So mao na iyang na-learn sa ako ano, mag-ana-ana pud siya mura siya nag kuwan siya, conservative kayo siya sa iyang na-learn niya akong pagka-conservativeness regarding driving this e-pack 'no. So left, nag-slightly right, left, nag-ana na siya ba. Okay, so karon, na as you can see here 'no, na-learn niya ang kato akong ano, how I avoid na ginana na somehow ginana na ako 'to pagkuha last time. Okay, so going back here, ang tuod 'no, kung balik sa ta sa kuan di ay, diri class is mo ni ang atong data controller na kuano, data collector na controller. So here class 'no, mo ni ang atong code no regards to the data controller here or data collector. Then naka-map na dan ang atong kuano, forward, left, right, slight right, turn left, right, backward, reverse left, reverse right, unya sa pa. Ako lang ni gi-add class 'no, kay naman pud tay kuano, reverse left. Unsa na 'to 'pag reverse left? Ato na ako ra na i-demo niya 'no. Then here mga sensor values i-collect na 'to 'no, ang tanang data. And isa pa kaning so here diri class is natay kuan 'to 'no, natay gigamit diri na keyboard na ano, here 'no, nag-import ta. So kaning keyboard is naa na siya daan sa controller 'no. So i-import keyboard na kuan diri 'no, functionality wherein diri atong kuan 'no, set up. So keyboard app, meaning ang imong sa imong keyboard app na ay kuan 'no, mao na imong forward. So mag-return siya og, 6 based sa atong kuan 'no, sa atong data table. So magkuhan siya og speed na for left and right wheel is 6. Then kung backward, negative. So gamit tag down, keyboard down. Left, so of course kato atong gikuha 'no, negative 1.5, 4.5. Mura siya kanang kuan ba, kanang sa strong left, na turn 'no, ang iyang buhaton. Kaning slight left is kuan lang, hinay-hinay lang siya kuan 'no, left. Reverse left, nagyapon tay reverse left 'no, kaning Z. And reverse right. Stop is just kuan lang 'no, dili wala kay piston of course. Nga masinati na din na niya class kay else naman kung wala siya na kuan, na press na key, so of course stop ang iyang ano, of course stop ang siya kay wa man tay gi-press na key 'no. Then once na kuan class, ato siyang kuan 'no, i i-write to a file na naka-CSV. So of course mao ni ang atong mga data na masulod. So of course dapat kuan class ang up, forward, down, left, right. So Q is slight left, E is slight right, Z reverse, reverse right. Okay? May ato na siyang i-try ron. So man 'to akong data collector. So ako lang i-save. So magamit tag arrow keys, then ang Q is your kung ano, isa na-disconnect na kung kuan. Kaya lang class sa
So atong balikan, unsa man atong Q, slight left, atong E is slight right, ang Z is reverse left, reverse right ang C. Okay, so atong i-try move forward. Uy, wa pa man yata mas ano. So okay. So karon class, unsa may ang gibuhat, nag-record na siya ron sa kung ano, ang sensor reading niya, pero nag-idle naman siya. So of course, stop siya ang movement, then ang avoidance niya is stop pa. So kung ato na lang siya i-try forward, let's say forward is double kano up, no? So forward, so nag-forward siya, no, kabantay mo, nag-backward ko ron, nya kung mag-slightly turn to the left, Q. So pero kaya pa na siya class, no, forward na gyapon na siya na slightly turns to kuano. So let's say sa ato sa ato sana itarong siguro ning bataa be kana. Pwede sa open gamay. Be ato ning i-turn gamay. Actually kasi pwede lagi niyo i-move move ang ipak, no, kung mag-collect mo data kay mo continuous naman gyapon na. So karon stop siya. So oops. So karon nag-try kog turn left, turn right, nya nagbangga na. So backward, Z, katong kana turn slightly reverse, ay katong reverse left, reverse right, forward, backward, ang Q, kana siya, Q, nya E. Agay samot ang E, nagkuan ang E. Saha. E is this one, Q is this one. So, mo na inyong buhaton class ha, kanang mag-collect mo og data, inyo ging i-control. Pakisa sa inyo, no, adi-sir mo kanang mo na gid inyong data, no, pakisa sa inyong drive, no. Wa kita ba na kuano, mag-practice mo tag driving ani. Kaniya kung kanina pod nimong kuan class, kung mura pod nimong data na imong gikuan, na magkabuang-buang po nimong model, inani pod ang iyang ma-learn na mura kag hubog na driver. So, inyo nang i-kuan sa i-train sa inyong self, no, na kabalo mo mo-drive na ani. Unya, dapat pod na once driving, basta na naka-detect siya og kuan, certain obstacle. So, nag-stop lang siya. So, kung unsa may iyang buhaton ron, let's say kung agoy ni forward pa gid siya. So, ang avoid kabantay mo ng avoid, no. So, nag-reverse siya, no. Kaya gi-avoid man niya ang certain obstacle nga nakita. So, dapat kuan gid siya class kanang imo siyang i-learn ba na okay, mag-avoid unsa man pag-avoid left na kana na may obstacle. Nga kuan na pod, uy, na po ko'y nakitang obstacle sa luyo, nabangga man. Sige, I think na-gets naman ninyo ang inyong buhatonon, no. So, dapat mo-collect gid mo og data ni na nindot, no. So, i-train sa inyong self, no, to collect the data. So, i-train sa gani ninyong self, no, before mo magkuha og data, ha. Dili inani para sa akong gibuhat mo murag hubog. Okay, so karon class kay na naman ko'y kuano, na-collect na data here. So, kani siya. Actually class sa inyong kuan ha, sa inyong foldering, dapat namoy katong data controller. So, din niyo ibutang 'tong controller na Python file. Then diri din 'tong controller sa, ML kung naa ang katong inyong mga model na na-learn, no. So, kani wala lang nino kay wala na nako gibutan diri. So, kani siya class diri magbutang 'tong inyong na-collect na data diri sa data controller na folder. So, inyo lang ni kuano. So, karon class na ako'y data daan diri akong gitry. So, mo na inyong makita sa inyong CSV file. So, from columns P0 to P7 na proximity sensor, mo ni siya ang iyang na-read na mga sensor data. Then mo na din katong sum sa katong front katong mga sensor data, no, iyang front sum, left sum, right sum. Then unsa ang maximum value.
So kaning 71,485,0 kuan kay mo ning P6 ata na siya, no? So mo na ang maximum kung kinsay maximum sa from P0 to P7 mo ni ang maximum na sensor na reading. So na-collect nato tong left speed, right speed, movement niya, movement level, yang label, then avoidance label. Okay? So sa ako pila akong data, I think niabot na ni siya og 18,000. So mas nindot na kuan gyud class no daghan pa mo'y data ani kay siguro nakita man ninyo no ang na-learn sa akong kuan is rush ag kuan pa, di pa kay siya nindot. So kuan lang the more data mo gina class sa machine learning, no. So the more data you feed pod, no, is ito pod intelligent gid pod ang imong kuan, imong ML na model. Okay, so once na ano na siya class is atong ikuan atong basta gani mag-training ta og models. So here ako lang ni i-reconnect. So diri class nagbuhat nako diri daan og kanang pang-training ninyo sa inyong linear regression, sa inyong um, logistic and the decision tree, no? So here unsay may naa diri. So ang atong buhaton nun class is natay gitawag na kuano kaning libraries here na mukuan og mga other ML models. Let's say here no natay scikit-learn, no. Kaning scikit-learn is kani siya is library siya na naanaditaran tong mag-train kang mga machine learning models og unsa pod siya pag test and train, no. So here natay kuan class, no, sa scikit-learn here natay kaning gitawag na test split para natay kanang 'pag ang rule man gud sa dataset training class dapat let's say nakay kuan, no, mo na imong dataset. So dapat ang training po nimo ana would be naman ay rule, no, rule of thumb ana 70% for training og na po kay 30% for testing. So mo ning gibuhat diri class kay kung nakay collection of data let's say katong 18,000 ang 70% ato is atong i-train. I-split nato ba ang atong dataset 70%. So nana siya i-set up diri, no, kung unsaon pag-split. So unsa pa, akong gibuhat diri, no, kay ang test size is 0.2. Meaning 80% akong training, nya akong test is 20%, mao ni pasabot. So unsa pa, nagkuha ta og kuano, atong gi-call ang linear regression, logistic regression here na kuano, mga models and decision tree classifier, okay? So unsa pa, then kaning kuano, here mga path, atong kuan sa atong path, no. So ato lang diri class kay akong store ang mga kuan, no, unsay na mga na-learn na sa kaninong mga pickle file is katong na inferences na na-learn sa atong linear regression, logistic, and decision tree. So here atong kuan, no, gi nagamit tag pandas just to read the CSV file here, then atong kuan ang list of columns na naa dito. Then ang gi-focus sama nato class is ang linear regression would be mo-focus siya ani na data, no, kaning left speed and right speed. Then unsa pa, once na mag-train na siya, no, is iya nang ma-save diri sa kaning pickle file, no. Then atong pag-check dayon kung unsa ka nindot ang atong linear regression is by mean squared error here.
and the R squared. Then atong gi-plot dayon no kung unsa man ang iyang kuno from the left wheel speed and the right wheel speed, no. Okay? So sa logistic regression here, ang iyang gibuhat diri is same ra gyapon ang idea, no, na gi-split gyapon nato atong data. So ang training nato is 80% niya atong test is 20%. So pwede ra gyud ni siya actually class, no, 30 lang nimo, 30% or 20% nana sa imo, no. Then sa pa. So here nagkuha lang og iteration og 3,000, no, na para makakuan siya na okay na ni ang iyang classification results. In 3,000 iterations, iyang i-train ang logistic regression model. So mo ni ang gibuhat diri. Then here is iyan ang i-display nato ang katong classification report. Katong gitawag na confusion matrix. So kanang confusion matrix is diyan nato makita kung unsa ang precision, recall, and accuracy sa atong logistic regression model. And here sa decision tree is ang buhaton niya class, no, kan decision tree here is magbuhat na siya og a certain um, rules, no, based sa unsa ang iyang nasinati, no. Let's say here, no, kung ato na ni siyang i-run, mutanaw ta aning mga ang nabuhat na mga plots, no. Let's say in this kuano decision tree structure. So mao ni ang na-produce na the decision tree sa atong model. So here, so ang iyang una na kuano, pinakauna niya na rule is i-check niya ang left sum. So mag-una ang iyang na-learn sa akong data ba kay nagsugod ko permente sa left. So or nagkuan siya sa kuano kaning left, no, niya or nag-reverse ko daan, no. Let's say kung reverse ang kung mao ni iyang gibuhat left sum, so class reverse ayang kuan, no. Kung true siya, so kuan na pud siya diri, moadto na pud siya diri na side. Mag-check na pud siya sa right sum, kung true na pud, so tanan true pa na ang true tanan, no, nya diri ang false. Ang dagan sa false is pa diri na arrow pa ganyan, no. Okay? So mo ni ang nabuhat nga decision tree sa atong model. Okay, so once maranan yun ni, so ang iyang kuan, no, ma-produce niya is this one, no. So here class, as you can see here, gamay ang accuracy sa atong logistic regression model, 51% ra. Siguro kay kuan siya kanang um, ang each kuan siguro no, ang data siguro nato is gamay ra. Sa akong 18,000 rows basig kuan na pod no kanang dominant ra ang kuan, ang uban classification movements, no. Kato ako magipangbuhat ba na mas wag daghan sir na sinati sa forward, makita man nato na aron diri, no, sa plots. Let's say here, may kung atong tanawon ang kuano logistic regression. So, makita nato diri na ang class 0 kay na-predict as class 8. So, kuan siya, no, kanang ang class 8 di ba kay stop man sa ning class 8. So, daghan kayo'y kuan, no, kanang na-predict sa atong class diri na kuan siya, mali ang iyang prediction, no. So, probably class because ang isa ka hinungdan ani kay daghan ako'y classification sa stop, duda ko sa akong dataset. So, meaning sige ra ko kuan ba daghan kayo'y stop gani na classification diri sa ano, let's say ako lang i-kuan, no, ibalik 'tong controller.
Okay, data controller naman siya. So daghan kay ko'y data for stop, mao ni ang nahitabo kani siya. So wala kay ko'y movement sa forward sa akong gibuhat, no, backward, forward, backward, gamay ra akong information. And left, dapat magkuhaan gid mo, daghan kay may data ani, no, dapat balance. So unsa inyo pagkita kung na-balance inyong data is inyong i-plot, no, inyong i-plot ang inyong dataset. So pila ang instances sa turn left, stop, forward, backward, slightly left, slightly right, inyo ginang kanang butangan ang Z ug C. So kuhanon gid niyo klasa kanang daghanan ninyo ang data sa other ay anang stop, dali ra kay imong gining stop, no, kay gura nimo ikuan ang imong keyboard. So make sure that somehow balance ang inyong data collection sa tanan classes, okay? So once na makuha na ninyo class, no, human na ninyo, so here gamay lang akong ang results, di kay siya nindot for logistic regression. And for class kaning linear regression is sorry. For the linear regression, morning plot, no, sa iyang actual speed versus predicted left speed. So kay siya class, sa may pasabot di ani. Siya kanang underfit, no, nag-underfitting siya ang behavior. So gamay ra kayo akong data na nakuan, nay siya, gamay ra kayo ang predict, no. Imbes mo ni ang true actual speed, mura ni ang iyang na-produce na prediction. So underfitting siya, no, this case. So almost ni lang siya, no, kanang apit na siya mag-flat diri sa 0. So mo na inyong bantayanan class, no. So dapat class somehow ang iyang gani pag-predict gani is gani kanang somehow duol-duol na ang iyang line, no. So mo nang gamay kayo ang dako kay error class, so ang mean squared error versus kay r squared pa gyud, dapat taas ang ni iyang result na r squared. So karon class kaning akong gibuhat na data kato akong kani siya is somehow garbage ni siya para sa ako, ha. Garbage ni na information. So meaning lang nalagi na learn katong yung nakita lagi ganina, pero di pa gina siya nindot gyud, no, kay because mabantayan naman ninyo sa result. The way di pangit man pod na inani ang dagan sa imong inana day dapat ang kita mag-drive, kung drive tag sakyan na, no, ginana pod dayta mag left right day kanang sige ra left right conservative ra kayo ba, pero di gyud na siya sakto na inana ang way around of di siya smooth. So mo ni ang inyong bantayanan, no, na dapat ang inyong data would be a very or gyud mo collect og data smooth kay siya. So mo ning akong gituyo na ang data nako is garbage para makita po ninyo unsa gyud ang behavior. So inani siya, no, lang mag-wiggle kay siya, no, kanang kay siya kanang grabe ka na sige left right. Wa kay ganyan na learn ang no, ang reverse siguro ani. Beka ko lang ni fast forward. Wala kayo niya ni na-learn ang reverse class. So is forward, left, right ra gid ang iyang nakatiguan og gamay ra siguro sa reverse siguro. O gamay ra iyang na-learn sa reverse. So in this case, beko ato ni i-check daw diri na side. So here wala kayo'y wa kayo'y na-learn sa reverse. So need niyo i-balance gyud inyong dataset. Okay?
So karon class is mo ni inyong weekly na trabaho no, your weekly assignment here is you will collect data from this kano Weebots environment kaning world no. So ako ni siyang i-upload later. So diri mo makuha og data sa inyong left kay kani kompleto halos kompleto naman ang area no, pwede clear path. Makakuha mo og kuano kay kuan man open area. Na tight diri i-learn niya ang tight spaces na kuano then corners make sure na inyong ikuan gud ang corners niya makasinati siya corners katong nasa manual no na naa diri na dapat unsa may mga inyong ikuan sa inyong data so aman to kanino dili lang open space lang dapat maka front obstacle siya left side wall corridor corner trap condition or near collision situation nya unsa mag-require og reverse no. Basta na katong na-forward ni imong ikuan ang reverse. Okay? So, dire class no, once na mahuman na ang inyong training, download lang yun no. I-download lang ninyo, then ibutang ninyo sa katong kung asa ang atong um, Weebots na directory. So, katong atong asa ang inyong world no. So, butang lang ninyo sa hybrid ML, magbutang mo folders diri no. Ang decision tree, linear regression model o kaning logistic regression model. Okay? So, ang kanina world class na kung ikuan is lahi po ni siya. So, kaning IPAC Maze Lab. Bisa ha. Okay, ang kani siya is kaning supervised learning is katuning kuan kaning pang-training nimo. Then ato dang i-try ang inyong trained model diri sa IPAC Maze. Okay? So, ang inyong buhaton ron is data collect then try to train the linear regression, logistic regression, and the decision tree. Okay? And sige, so magkuhan taron no. Muna inyong weekly task for CC 120 laboratory 6. Okay? Kung namoy mga pangutana class just kuha lang no, contact me, PM me. Okay? So, okay, thank you for watching this recorded lecture.